Hindi ito eksena sa pelikula, parang mga zombie sa totoong buhay. Ito ang Kensington, Philadelphia, dating sentro ng industriya. Ngayon ay isa ng nakalimutang lungsod sa Amerika. Isang lugar kung saan patuloy na lumalaban ang pag-asa, ngunit tila mas lumalalim ang dilim sa bawat sulok ng kalsada. Ano ang nangyari dito? Paano bumagsak ang lugar na ito sa matinding kawalan ng pag-asa? May nagsasabing dahil ito sa droga, ang iba naman ay sinisisi ang sirang sistema. Ngunit ang katotohanan ay mas masalimuot pa. Matinding tinamaan ng opioid epidemic ang Kensington. Dumami ang mga overdose, napuno ang mga ospital, ngunit wala pa ring pumapansin sa kanila. Ang mga kalye ay nagmistulang bukas na ospital, mga katawan nakahandusay sa kalsada, wala nang malay. Ang iba buhay ngunit tila hindi na nila alam kung nasaan sila. Ang sagot ng gobyerno, pansamantalang solusyon at hungkag na pangako. Ang mga police raids ay itinataboy lang ang aktibidad ng droga sa mas malalim na bahagi. Pero hindi kailanman tinutugunan ang tunay na ugat ng problema. May mga kalye na hindi na pinapasok ng kahit sino. At sa bawat sulok, may bagong kwento ng trahedya. Minsan tinatanong natin, nasaan ang gobyerno? Pero ang tanong dapat, nasaan tayo? Ngunit may iba pang lubusang nawala sa ilalim ng lungsod. Ang dating subway tunnels na minsan ay daanan ng transportasyon, ngayon ay kanlungan na ng mga taong walang matutuluyan. Ilan sa kanila hindi na lumalabas kailanman. Hindi natin alam kung buhay pa sila o tuluyan ng naging bahagi ng dilim. Hindi na ito katang-isip. Ang tinatawag nilang Zombie City ay hindi kwento ng pelikula. Ito ay totoong nangyayari ngayon. Ang huling hakbang ng gobyerno, linisin ang mga lansangan, itaboy ang problema sa ibang lugar. Ngunit saan sila pupunta? Saan patungo ang mga taong tinanggalan ng tirahan, ng pagkatao, ng pag-asa? Maaari nating ipikit ang ating mga mata, ngunit hindi natin maitatanggi ang katotohanan. Sa ilalim ng ating mga syudad, sa mga kalyeng hindi natin dinadaanan, may mga taong unti-unting nawawala, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa mismong sistema na dapat sana'y sumasagip sa kanila. Ngunit isang tanong ang dapat nating pag-isipan, paano kung mangyari ito sa Pilipinas? Sa ating mga lungsod, sa ating mga komunidad? Ano ang mangyayari kung ang mga kalye natin ay mapuno ng mga taong wala ng pag-asa? Kung ang ating mga kapatid, kaibigan at kapitbahay ay mahulog sa parehong bangin ng droga at kahirapan, handa ba tayo? O mas pipiliin nating ipikit ang ating mga mata hanggang sa maging huli na ang lahat? Ano ang maaaring gawin? Paano kung nangyari ito sa iyong komunidad? Ang tanong, sino ang tunay na may kasalanan? Ang mga nalulong sa droga o ang sistemang pumayag na mangyari ito?